Sa mga nagdaang kabanata ay napansin ng halimaw ang gagawin ni Ye Qing kaya naman agad siyang naghanda upang hindi magtagumpay ang bida. Ngunit sa mabilis na atake ni Ye Qing ay hindi niya na ito nagawa pang madepensahan at ang malala pa ay pinuntirya ni Ye Qing ang kanyang kahinaan dahilan upang mapinsala ng husto ang halimaw. Kaya naman napasigaw ng malakas ang halimaw sa kanyang natamong pinsala. Dahan-dahan na bumagsak ang halimaw habang malakas itong umuungol. Napangiti din si Ye Qing at kanyang nasabi na habang ang level 5 Demonized Spider ay tila nagtataglay ng makamandag na kagat, kaya naisip niya na parang ang level 20 Broodmothers ay nawala iyon kasama ng kanilang paglaban sa lason, at nakakagulat ito na naging isang kahinaan. Ipinapalagay ko na ito ay dahil sa mga pagbabago sa kanilang mga panlaban at ang kanilang kakayahang mag-breed, hindi na umaasa sa kanilang sariling mga kakayahan upang manghuli, maaari lang nilang ipadala ang mga demonyong gagamba para manghuli. Dagdag pa ni Ye Qing na ang higit na kabalintunaan ay ang mga gagamba na iyon ay naging pinakamalaking kahinaan nito sa pamamagitan ng kanilang sariling lason. Ngunit bigla namang naglabas ng sapot ang gagambang halimaw. Napagtanto din ni Ye Qing ang isang bagay na sabi pa nga niya na hindi niya inaasahan na magagamit ang paraang ito. Ngunit natigil naman ang kanyang mga sinasabi nang biglang atakehin na siya ng gagambang halimaw gamit ang sapot nito. Kaya naman sa puntong ito ay nahuli ng gagambang halimaw si Ye Qing. Agad naman na tumayo ang gagambang halimaw at naghanda na itong lamunin ang ating bida. Ngunit inactivate naman na ni Ye Qing ang kanyang card na Berserker Mode. Kaya naman walang kahirap-hirap siyang nakawala sa pagkakahawak ng sapot. At mabilis siyang sumugod sa gagambang halimaw. Hindi naman na nakapag-react ang gagambang halimaw sa bilis ni Ye Qing at puro nitong nasalo ang malakas na suntok ni Ye Qing. Kaya naman dahil sa lakas nito ay nawasak ang gagambang halimaw sa lakas ng pagsabog. Kasabay naman nito ang paglabas ng system at sinabi nito na maari nang tumaas ang antas ng Berserker card. Sinabihan din ng system ang ating bida na mangyaring pumili mula sa dalawang ruta. Ipinaliwanag din ng system na ang unang Splatter and Gore ay nagpapataas ng bisa ng Berserker Mode, ang iyong pisikal na pag-atake ay maaaring baliwalain ang isang bahagi ng mga paglaban ng kaaway, ngunit bilang kapalit, ang iyong kalusugan ay dahan-daang maubos hanggang sa ikaw ay mamatay sa tagal ng pagtatapos. At ang pangalawang pagpipilian ay ang walang humpay na galit ay nagpapataas ng tagal ng Berserker Mode at kalahati nito ay cooldown. Samantala napaisip si Ye Qing na kadalasan ang mga tao ay pipili ng walang humpay na galit. At ito ang mas matatag na pagpipilian. Dagdag pa niya na ngunit nakakasagasa siya ng halimaw na mataas ang resistensya tulad nitong Broodmother dito. At kung pinili niya ang Splatter and Gore na opsyon, tiyak na mapapalakas niya ang pagnangalit, ngunit ang pag-agos ng kalusugan ay medyo masyadong baldado ng isang side effect. Kaya naman napagpasyahan niya na ang kanyang pipiliin ay ang Splatter and Gore na may kasamang regeneration sa kanya, at magagawa din niyang kontrahin ang mga epekto, na may Splatter and Gore active, na magagawa niyang saktan ang mga may malakas na pisikal na resistensya. At iyon ang selling point ng card na ito. Kasabay din naman ito ang paglabas ng mga card na drop ng Broodmother Spider at nasa 5 card ito. Agad din itong kinuha ni Ye Qing dahil alam niyang maari niya itong magamit. Kinuha niya ang isang card at kanyang nasabi na ito ang mga kagamitan na maaari niyang ibalik mula sa kailaliman bilang isang opisyal na miyembro, lalo na itong isang ito na maaari niyang ibenta sa halagang 15,000. At inilabas din niya ang kanyang abilidad dahil gusto niyang i-recycle ang katawan ng Broodmother Spider. Matapos ma-recycle ni Ye Qing ang katawan ng Broodmother Spider ay nakakuha siya ng 20 attributes points. Napaisip din si Ye Qing na kung anong class-ing kasanayan kaya ang maari niyang makuha dito. Ngunit nang lumabas ang kanyang system ay taliwas ito sa kanyang inisip dahil ang nakuha niya ay isang bihirang card na Broodmother. Nakasaad din sa card na maari siyang mag-summon ng 4 na Demonized Broodling na maaaring lumaban para sa kanya, at umuunlad ayon sa karanasan sa labanan. Ngunit ganun pa man ay nagulat siya dahil sa isang summon na maaaring magsagawa ng ebolusyon nito. Samantala inilipat ang eksena sa grupo ng ating bida, na kung saan nakarating na ang mga ito sa kuweba na punong-puno ng kristal. Kaya naman nang makita ito ng kanilang leader ay napamura na lamang siya na sabi pa nga niya na hindi niya akalaing makakatagpo sila ng minahan sa abis. At habang sinusuri ito ng isa ay kanyang sinasabi na hindi banggitin ang mataas na purong S-rank magic crystals,
Ito ba ay isa pang impluwensya ng kalaliman sa panahon ng Red Moon State? Dagdag pa niya na bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Matapos din siyang magsalita ay inilabas niya ang kanyang item. At ang item na ito ay tinatawag na Eye of Argos na maaring markahan ang nakapalibot na 60 metro radius, na nagpapahintulot sa mga kalapit na pakikipagsapalaran na maabisuhan sa mapa. Nagalit naman si Xingdian sa ginawang ni Lao Zhu kaya naman kanya itong sinabihan na bobo ka ba sa pamamagitan ng mga ito ay nabubuhay tayo sa natitirang bahagi ng ating buhay na may pera, bakit mo ito minarkahan para sa mga bastos na iyon? Ngunit sinabihan naman siya ni Lao Zhu na kalimutan ang tungkol sa pagtangkilik sa kayamanan, mahihirapan tayong manatiling buhay kapag nalaman nilang niloloko natin sila para sa ating sarili. Sinabihan din ni Lao Zhang si Xingdian na kung tutusin, ang trabaho ng Team Cannon Fodder dito ay ang magbigay daan para sa mga nakatataas. Kung mamamatay tayo dito, ilalagay lang nila tayo bilang aksidenteng casualty, at walang kukurap. Natigilan naman si Xingdian nang mapagtanto niya ito. Naalala din niya ang mga nakaraang malakas pa siya at ang una nilang nakasama ang ating bida at pinagkanuno ang kanyang mga kasama. At sinabihan din niya ang ating bida na walang mag-alala sa kanya kung mamamatay ito. Ngunit ang ating bida na na-awaken sa araw na iyon at nakakuha ng bihirang abilidad ay nagbigay sa kanya ng matinding takot. Dahil sa araw na iyon ay hindi lang nawala ang kanyang kayamanan dahil kinuha din ng ating bida ang kanyang abilidad. Balik sa kasalukuyan na kung saan pinagmamasdan niya ang dummy ni Yeqing at minumura niya ito sa kanyang isip na dahil ito sa ating bida kaya siya naging mahina ngayon. Ngunit ganun pa man kahit na nawala sa kanya ang kanyang antas, hanggat maaari siyang makakuha ng pera sa kanyang mga kamay ay magagawa niya ang gusto niya. At kung makakakuha ako ng mahusay na kagamitan upang masakop ang aking mga estatistika, maaari akong makapasok sa mga pangunahing puwersa ng scavenge groups. Dagdag pa niya habang natutuwa na ayos lang kung makakakuha siya kasama ng iilan. Ngunit sa hindi inaasahan ay na-activate ang patibong na agad naman nilang napansin kaya naman sabi may sabay silang napatingin sa kanilang itaas. Ngunit mabilis na tumama ang isang atake patungo kay Lao Zhu, na direktang tinamaan ang ulo nito sa isang iglap at sa hindi inaasahang pagkakataon. Agad silang naalarma habang si Xingdian naman ay napamura na lang sa kung ano ang nangyayari. Samantala muling ibinalik ang eksena sa labas ng lagusan. At sa loob nito ay pinagmamasdan ni Yeqing ang demonized broodling na kanyang sinuman. Kanyang sinabi na ang level 1 broodling ay tila medyo mahina, na walang kakayahan sa pakikipaglaban. Maaaring lumaki sa level 5 demonized spider na may mga BP points. At kung gusto kong mabuhay ang bagay na ito sa larangan ng digmaan, dapat kong makuha man lang ang ikalimang antas nito. Kaya naman napagpasyahan na ni Yeqing na gamitin ang ilang mga puntos na meron siya. Sa ginawa ng ating bida ay lumabas ang kanyang system at sinabi nito na nag-evolve ang kanyang demonyong gagamba sa silk spider, at natutunan nito ang spin web. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa puntong ito ay labis ang kanilang pagkabigla sa nangyari kay Lao Zhu lalong-lalo na si Lao Zhang. Pinagpawisan namang sinabi ni Xingdian na ito ay isang aksidente lamang. Habang si Lao Zhang naman ay namuo ang galit sa kanyang katawan habang pinagmamasdan niya ang walang buhay na si Lao Zhu. Kaya naman agad niyang minura si Xingdian at kanyang sinabihan ito na dahil sa iyong kasakiman ay namatay si Lao Zhu. Dagdag pa niya na si Lao Zhu ang haliging sumusuporta sa kanyang buong pamilya. Siya ay nagtrabaho sa kanyang sarili hanggang sa kamatayan upang matustusan ang mga ito. At nangyari ang ganitong bagay dahil sa iyo. Napamura naman si Xingdian at kanyang sinabi na mali ba na gusto kong kumita ng pera. Kung hindi ako bumaba sa unang antas, maganda na sana ang buhay ko ngayon. Dagdag pa niya na at kailangan ko pa ring makihalubilo sa iyong grupo ng mga tanga. Minura naman siya ni Lao Zhang at kanyang sinabihan ito na isa kang mamamatay tao habang kanyang inihanda ang espada. Agad naman na inawat siya ng kanilang leader. Ngunit nagpalabas naman si Xingdian ng kanyang apoy sa kamay habang kanyang sinasabi na parang hindi ka naman magaling dito. Dagdag pa niya na sa mundong ito ang kapangyarihan ng mundo at kayamanan lamang ang mga bagay na may halaga. Habang nagkakagulo sila ay may bigla namang dumating.
At sabay na sinabi nito na mahusay ang sinabi mo. Pinuri din niya ito dahil nagustuhan niya ang pananaw ni Xingdian sa mga bagay-bagay. Kaya naman kanya itong sinabihan na bata, may interes ka bang sumali sa Blood Oath? Dahil mayroon pa silang espasyo para sa isa pa, natigilan naman ang dalawa nang dumating ang pangalawang grupo. Habang ang isa naman na pula ang buhok ay kanyang sinabi sa kanyang boss na ang katawan nito ay mainit-init pa. Napahawak naman sa ulo si Rodrigo at kanyang sinabi na ang kamatayan ay isang pangkaraniwang tanawin dito, gaya ng sinabi ng batang iyon. At kayong mga mahihinang tao na walang kapangyarihan ay dapat na ipagpalit sa pera. Ang pagnanais na kumita ng pera ay hindi isang bagay na nakakahiya. At kung tungkol sa pagkamatay, hindi rin yun isang bagay na nakakahiya. Dagdag pa niya habang kanyang hinawakan si Xingdian na para sa mga mahiwagang kristal na ito na lumilitaw lamang sa panahon ng pulang buwan, sulit ang mga ito sa buong lungsod. Ilabas mo ang isa at nakatakda ka na sa buhay, pero may nakalimutan akong sabihin sa'yo. At iyon ang halaga ng pag-alis ng isa sa mga kristal na ito, na nangangailangan ng isang tao na mag-alok ng isang mapagpakumbaba. Nang marinig naman ni Xingdian ang sinabi ni Rodrigo ay nakaramdam siya ng takot. Dagdag pa ni Rodrigo habang nakatingin sa grupo ng ating bida na walang kwentang buhay. Agad naman na naghanda ang malaking tao na nakamaskara. Kaya naman dahil dito ay nakaramdam ng takot ang kasamahan ni Ye Qing. Ipinaliwanag naman ng pulang buhok ang sinabi ng kanilang boss na ang ibig sabihin ng boss ay kayong lahat ang bahala sa pagpili ng mga mahiwagang kristal sa dingding at itapon sa kanilang basket dito. At kung sino man ang tatakbo ay mamamatay. Napamura naman si Lao Zhang at kanyang sinabi na maaari kang mapatay sa bawat kristal na iyong pipiliin, hindi ba ito ay pagpapatiwakal na mission? Ngunit sinabihan naman siya ni Rodrigo na hindi ba kailangan ng asawa mo ng pera para sa pagpapagamot sa kanya. Nilapitan din niya si Lao Zhang at sarkastiko siyang sinabihan na ang ibig mong sabihin ay nagbibiro ka noong sinabi mo sa akin na ilalagay mo ang iyong buhay para kumita ng sapat na pera, para sa kanyang pagpapagamot. Dagdag pa ni Rodrigo na tandaan mo, hindi nakakahiyang ipagpalit mo sa pera ang walang kwentang buhay mo. Nang inig naman sa takot si Lao Zhang dahil mukhang wala na siyang pagpipilian pa. Kaya naman agad niyang pinagmasdan ng magic crystals habang pinagpapawisan sa maaring mangyari sa kanyang buhay. Ngunit dahil sa wala siyang pagpipilian ay dahan-dahan niyang kinukuha ang magic crystal habang nanginginig. Ngunit dahil ayaw pa niyang mamatay agad itong lumuhad habang humihingi ito ng tawad na hindi niya ito kaya. Dagdag pa niya habang umiiyak na magtatapat na siya. Nagsugal siya ng labis na pera, kaya din siya sumama upang bayaran ang kanyang mga utang. Iginiit din niya na ayaw niya pang mamatay. Nainas naman si Rodrigo at kanyang sinabihan si Lao Zhang na gaya ng inaasahan isa kang walang kwenta. Samantala napaisip naman si Xingdian na ang taong ito ay lubos na nahuhumaling sa akin. Na kahit wala naman siyang laban dito at kahit nasa kanya pa ang kanyang buong kapangyarihan. Matapos siyang mag-isip ay tinawag niyang Big Brother si Rodrigo, at kanyang sinabi na hindi mo ba sinabi na nagre-recruit ang Blood Oath, at kanyang ding sinabi na tanungin lamang siya nito kung interesado siya ngayon. Ipinaalam din niya na isa siyang fire mage, at gusto niyang sumali. Tinanong naman ni Rodrigo ang kanyang kasamahan na kung sinabi niya ba ito. Agad naman na sumagot ito na sinabi mo ito Big Brother. Nang marinig ito ni Rodrigo ay agad niyang sinabihan si Xingdian na kung ganoon ay lumapit ito sa kanya. Mabilis namang lumapit si Xingdian at lumuhad sa harap ni Rodrigo. At kanya ding sinabi na handa niyang isakripisyo ang buhay niya para sa kanya. Ngunit nagulat naman siya nang biglang lumapit sa kanyang mukha ang malakas na sipa ni Rodrigo. Sinabihan din siya ni Rodrigo na akala mo talaga ay mayroon kang may pagmamalaki. Hindi ko hahayaang makapasok sa grupo ng mga elite ko ang isang basurang tulad mo. Dagdag pa ni Rodrigo na isa kang walang kwentang mamamatay tao ng grupo, at hahatulan na sana ng kamatayan. Ginagawa ko lang na mas may halaga ang kamatayan mo. Ipinalam din ni Rodrigo na ayos lang ang mga mahiwagang kristal na ito. Samantala napalingon naman ang Blood Nightmare ng ating bida dahil dumating na si Ye Qing. Sinabihan din ni Rodrigo ang lahat na tutal, mamamatay na kayong lahat ng minsan, hindi naman malaking bagay ang ilang beses pa. Nang marinig ito ng leader ni Ye Qing ay ikinagalit niya ito. Habang ang ating bida naman ay pinabalik niya na ang kanyang Blood Nightmare. At sa galit ni Zhou Tong kay Rodrigo ay lalapitan niya na sana ito.
Ngunit pinigilan siya ng ating bida na huwag magpadalos-dalos. Nagulat naman si Jotong nang pigilan siya ni Ye Qing. Sinabihan din ng ating bida si Jotong na hayaan niya ito sa kanya at maghintay na lamang sa likod. Nang makalapit si Ye Qing sa gitna ay kanyang sinabi sa lahat na kung gaano ba kadelikado ang pagkuha ng mga magic crystals na ito. Napalingon naman ang lahat sa kanya at sinabi ng nakabaluti na anong uri ng basura ang biglang lalabas sa ganitong oras. Ngunit nabigla naman siya nang makita niyang hinawakan na ni Ye Qing ang magic crystal. At nang sandaling kunin ito ni Ye Qing ay agad ang lahat na lumayo. At nagsitago sa likod ng magic crystals habang kanilang minumura ang ating bida na magsabi naman ito bago kumuha. Dagdag pa ng isa na gusto mob ang mamatay tayong lahat dito. Ngunit nagtaka naman sila nang hindi inatake ang ating bida, kaya naman sinabi ng nakabaluti na kahit isang bitag ng kamatayan ay walang silbi laban sa kanya. Nagsalita naman ang pulang buhok na o ito ba ay ang bitag na walang silbi pagkatapos itong ma-activate ng isang beses. Samantala sinabi naman ni Ye Qing sa kanyang isip na kahit bitag ng kamatayan pa ito, kung papalaran siyang matupad ang mga kinakailangan, hindi siya mamamatay kundi masusugatan lang. Kaya walang itong epekto sa kanya. Dagdag pa ni Ye Qing na dapat umabot lang sa threshold ang lock stat ko para walang itong epekto. Agad na kumuha ulit si Ye Qing ng isa pang magic crystals upang linangin ang mga hangal. Lumabas naman ang system ni Ye Qing at sinabi siya na ang bitag ay hindi pa naisa-aktibo. Habang nagugulat naman si Rodrigo sa kanyang nakikita na sabi pa nga niya na ang bitag ay gumagana pagkatapos ng lahat, ang swerte ng kumag na ito ay mas mataas ng 60 na puntos. Nagbigay din ng pahayag ang nakabaluti na ngunit, posible bang magkaroon ng lampas 60 swerte ang level 1 scavenger? Para sa karamihan ng mga nagpapalit ng trabaho, ang kanilang swerte ay hindi tataas ng mag-isa, isa lang ang posibilidad, maaring na nabigo ang bitag ng kamatayan. Hinawakan naman ng pulang buhok ang isang magic crystal at kanyang sinabi na 2 beses na itong nangyari at kung ganun ang kaso ay nabigo ang bitag ng kamatayan. Agad niyang kinuha ang isang magic crystal at mayabang niyang sinabi na tignan mo, walang nangyayari. Ngunit sa itaas naman ay may biglang lumiwanag sinyales na na-activate na muli ang bitag. Kaya naman wala siyang kamalay-malay na tinamaan na siya sa kanyang noo. At bumagsak ng malakas sa sahig habang tumatagas ang dugo sa ulo. Sinabi naman ni Rodrigo na binabawasan ang lahat ng iba pang mga posibilidad, ang kumag na tinatawag na Ye Qing na nakatayo sa harap natin ay dapat na may swerte na mas mataas kaysa sa mga normal na tao, maaaring ito ay isang bihirang katangian na may kaugnayan sa kanyang trabaho, sa kailaliman, mas karaniwan para sa iyong mga istatistika na may kaugnayan sa kapangyarihan na tumaas. Sinabihan din niya si Ye Qing na maaari mo bang gamitin ang lahat ng iyong mga pagkakataon upang lumago sa isang bagay na walang silbi gaya ng iyong kapalaran. Samantala sinabi naman ni Ye Qing sa kanyang isip na hinati lang niya ang kanyang mga puntos ng pare-pareho. Muling nagsalita si Rodrigo na ang orihinal na plano ay gawin kayong lahat sa mga bangkay na magagamit ko, ngunit nagkakaroon kami ng pagbabago ng plano, kailangan ko lang ng isang bangkay na may sapat na swerte na mataas, para sa iba. Muli din niyang sinabihan si Ye Qing na kukunin niya ang bangkay ng ating bida.